Hindi pa raw nakita ng NBA ang pinaka-the best na version ni Jason Tatum. Yan mismo ang kanyang sinabi sa kanilang media day. Dahil sa sinabing ito ni Jason Tatum, marami ang nagsasabi na tila siya'y nagyayabang na sa ngayon, kung saan parang hindi raw magandang attitude para sa isang defending champion sa NBA. Magaling si Jason Tatum, hindi maitatanggihan mga idol, subalit meron pa dawng igagaling yung kanyang laruan at tila kanyang ipinapahiwatig na yung kanyang ipinakita sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks ay hindi pa yun ang kanyang 100% at meron pa siyang maibubuga. Sabi pa nga niya, hindi pa ninyo nakita ang best version ni Jason Tatum. Mukhang tama naman na parang mayabang na pakinggan. Pero yan lang ho'y ginagawa ni Jason Tatum para pataasin yung moral ng kanyang sarili at syempre ng kanyang mga teammate sa Boston Celtics. Kinakailangan nila yan dahil sa malalakas din naman sa ngayon ang kanilang mga kalaban sa Eastern Conference. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang panibagong season ng NBA. Heto si Kawhi Leonard ay nagkaroon ng knee inflammation. Namamaga yung kanyang tuhod. Sumailalim sa isang operasyon si Kawhi Leonard noong off-season. Kabilang din yun sa mga rason kung bakit umatras siya sa Team USA. Naging okay naman daw ang lahat. Subalit ngayon, mayroong namamaga sa kanyang tuhod at hindi pa siya siguradong makakasabak sa kanilang training camp. Gayunpaman, positibo ang Clippers na magkakaroon ng magandang recovery itong si Kawhi Leonard. Gayunpaman, pinangangambahan na maging sa pagsisimula ng official na mga laro sa NBA ay mukhang hindi pa rin siya makakasabak. Hindi ito magandang pangitayan sa Clippers considering na mayroon na silang bagong arena, mayroon na silang bagong tahanan ngayon. Pagkatapos ng pakawalan ng Clippers si Paul George, inaasahan na itong si Kawhi yung kanilang magiging main man. Subalit ngayon, ito'y ginagambala pa rin ng mga injury. Kabilang din yan sa kanyang mga kinakaharap na issue noong nakarang season. Pinakawalan naman ng Golden State Warriors si Daquan Ploden para magbigay daan kay Quentin Post sa two-way spot. Yes mga idol, official nang pinapirma ng Warriors si Quentin Post, yung kanilang 7-footer. Two-way contract lang muna yan considering na siya ay isang second round pick. Itong si Ploden ay isang sharpshooter. 39.6% ang kanyang shooting sa 3-point line at nag-average siya ng 14 points sa pinagsamang Las Vegas and California Classic performance. Maliban sa 7-footer na si Quentin Post, hawak rin sa ngayon ni Pat Spencer and Reese Beekman ang dalawa pang two-way slots sa Golden State Warriors. Subalit hindi pa nga huligtas ang dalawa sa kadahilanang pagbibigyan rin ulit ng Golden State si Ploden para mag-compete dyan. Ibig sabihin nun ay pwede pang mapalitan ni Ploden sina Pat Spencer o itong si Reese Beekman. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga NBA Fast Break balita, and as always, thank you for watching.